Alright mga kaboses, isang napagandang araw po sa ating lahat and welcome po again dito sa ating YouTube channel. Ngayon pong araw mga kaboses ay tatalakayin po natin ito, magandang balita ito no mga kaboses dahil sa latest survey po ng Pulse Asia ay lumabas po no na mayorya po ng mga Pilipino raw ay may tiwala pa rin no sa mag-amang Duterte, kay former President Rodrigo Roa Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Ngayon po natin po yung hihimayin, no, mga kaboses, bakit kaya, no, tiwala pa rin yung mga tao despite po sa mga nangyayari po sa mga Duterte ngayon. Unang-una, si former President Rodrigo Roa Duterte andun po ngayon sa The Hague, Netherlands, no, mga kaboses, kasi po ay humaharap po ngayon no, sa isa pong matinding kaso na crimes against humanity mga kaboses dahil po sa kanya pong programa noon at pulisiya po ng kanyang panahon mga kaboses na war on drugs, no? Kasi raw marami daw mga sumbong no na natatanggap ang International Criminal Court mga kaboses regarding po sa ginawang iyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Siguro yung mga pamilya po ng mga adik na namatay sa operasyon, no, nagsumbong mga kabos, at kaya po nangyari ito kay former President Rodrigo Roa Duterte. At kahit diba hindi na po jurisdiction no ng ICC ang Pilipinas, mga kabos, ay inaresto pa rin no dahil po sa pagbibigay po no mga kaboses ng pahintulot ng ating pong gobyerno ng Pilipinas, mga kabos, lalo na po ng presidente ng ating bansa, mga kabos, si Presidente Bongbong Marcos Jr. Pangalawa po diyang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte, no? Bakit tiwala pa rin yung mga tao na despite mga kaboses sa issue po ng confidential funds si VP Sara Duterte na kinakaharap po niya ngayon no na impeachment trial, mga kabos, dyan po sa Senado. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw. Ngunit pakinggan po muna natin ito pong ulat, mga kaboses, no. Baka sabihin na fake news po tayo, may data po tayo no na ibibigay sa inyo, may basis po tayo mga kaboses na ibibigay para hindi po tayo maging fake news peddler mga kaboses, kasi ayaw po natin yan dito sa Standpoint Analysis. Dito lang po tayo sa Factual, at kung hindi nyo po kayang panoorin ang video na ito mga kaboses, please lang wag nyo nang ituloy no. Kasi baka masaktan lang kayo mga kaboses, at baka mang-away lang kayo dyan sa comment section. So sa mga gustong makinig, no, tanggapin po natin ang katotohanan ito mga kaboses, na balita na mayorya ng mga Pilipino ay tiwala pa rin kina FPRRD at Vice President Sara Duterte ayon po sa Pulse Asia Survey. Narito po ang ulat. Mayorya ng mga Pilipino ang nagtitiwala pa rin kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Base sa resulta ng latest Pulse Asia Survey, lumabas na nakakuha ng 63% trust ratings si dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang 50% naman ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Pinakamataas na trust ratings ng mag-amang Duterte ay nanggaling sa Mindanao na parehong umabot sa 97%. Samantala, 32% naman ang nakuhang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kaparehong survey, lumabas rin na maraming Pilipino ang hindi sang-ayon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 58% ang nagsabing hindi sila pabor sa pagdakip sa former president, habang mayroong 26% ang sumang-ayon at mayroong 16% na hindi makapagpasya. Sa usapin naman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 50% ang nagsabing kontra sila sa planong pagpapatalsik sa vice-presidente. May 28% na sang-ayon, habang 21% naman ang hindi makapagsabi kung sila ay agree o disagree sa impeachment. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula May 6 hanggang May 9 ngayong taon mula sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Joanna ng UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo po. Ayun mga kaboses, no? Ang ulat na po yun ay galing po sa UNTV News and Rescue, mga kaboses. At unbelievable, no, mga kaboses, dahil
Isipin nyo, mantakin nyo mga kaboses, naharap po sila sa maraming kontrobersya, gawa po ng panggigipit po ng administrasyon. Ngunit nananatili po mga kaboses ang suporta ng mayoryang Pilipino. Mga kaboses, bakit kaya nangyari ito, di ba? Kung totoo yung mga akusasyon sa kanila, mga kaboses, na talagang grabe po yung mga akusasyon sa kanila, bakit pinagkakatiwalaan pa rin sila ng mga tao, no? At mismo umuusig lamang po ay yung mga nasa posisyon, no? Mantakin niyo po mga kaboses, ito po ay nitong nakaraang araw po, no? Nalaman po natin na kahit yung inaasahan natin mga kaboses na sana, no, maging isa sa mga magiging oposisyon, no, sa gobyerno mga kaboses, na hindi po pro Marcos sana at hindi po pro Duterte, ay ngayon po mga kaboses ay sumanib na po, no, sa super majority block mga kaboses, ito pong Liberal Party, no. Nagtataka po tayo kung bakit nangyari ito mga kaboses, kasi alam naman po natin ito pong Liberal Party mga kaboses ay talagang mula noon sa panahon ni Ninoy, no, mga kaboses, ay talagang vocal na ito laban po sa administrasyong Marcos at kahit na po na anong masamang pamamalakad dyan sa ating gobyerno mga kaboses, no. At nitong nakaraang araw po mga kaboses, formal pong sumapi ang karamihan po ng mga nanalong miyembro ng Liberal Party sa supermajority coalition po sa Kamara, no, na nagpahayag po ng suporta sa liderato ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang House Speaker, no, sa 20th Congress. Mula po 278, umakyat na po sa 285 ang bilang ng mga mambabata sa sumusuporta kay Romualdez matapos po ang 2025 midterm election. Dito po natin nakikita ngayon mga kaboses kung sino nga ba yung talagang target, no, ng mayoryang nasa posisyon ngayon ng gobyerno mga kaboses, kasi nakita natin, no, na mismong yung inaasahan natin na part sana ng opposition ay lumipat na, no, doon sa supermajority block mga kaboses. At ang supermajority block po ay Lakas CMD, Nationalista Party, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Partido Federal ng Pilipinas, Party List Coalition Foundation, at ito pong latest ngayon yung Liberal Party mga kaboses. So, nakakapagtataka kung bakit sila sumanib. Marami pong mga sabi-sabi mga kaboses, dahil sa budget, dahil in preparation daw po sa paparating na 2028 election. Marami rin po nagsabi na siguro pagtutulungan nila, no, na tumbahin itong mga Duterte. Ngunit wala pong makakapagtalo, no, kahit po nagkakaisa na po sila, no, dyan po sa Kongreso mga kaboses, at maging sa Senado siguro, no, ay hindi pa rin matatalo, hindi pa rin po madadaig ang boses po ng mga mamamayan, no, na talagang nagmamahal kay former President Rodrigo Roa Duterte at kay Vice President Sara Duterte mga kaboses. So nakikita po yan ngayon sa survey po ng Pulse Asia Survey, no, mga kaboses, at nakita rin po natin kung gaano sila kalakas, kasi kailangan talaga nilang magtulungan pa, no, bago nilang pabagsakin ito mga Duterte. So siguro natatakot sila, no, sa mga Duterte pa rin mga kaboses. Aabangan po natin mga kaboses, no, ang susunod po na mga mangyayari mga kaboses, at tayo po'y hanga, no, sa mga tao mga kaboses na talagang nangingialam pa rin sa mga pangyayari ng ating bayan mga kaboses. At sana, no, magkaroon na po ng matiwasay mga kaboses at mapayapa na po yung ating pong gobyerno mga kaboses, no. Panawagan po sana natin na wag na po sana puro politika, no, kasi lalong tumatagal po, nahalata na po ng taong bayan yung pinanggagawa po ng ating gobyerno mga kaboses. Pag-uusig sa isang partido po mga kaboses na talaga namang may serbisyong naibigay doon po sa taong bayan mga kaboses. Ngunit abangan po natin yung mga resulta ng impeachment trial at sa kaso po ni former President Rodrigo Roa Duterte doon po sa The Hague mga kaboses. Ngunit ito, no, boses na po ng taong bayan na nagsabi mga kaboses na talaga meron pa po silang tiwala sa former President at kay Vice President Sara Duterte mga kaboses. Wala po kahit sino man na makapagtitinag, no, o makakapagsira mga kaboses sa iniwang ligasiya ng mga Duterte mga kaboses. So siguro ngayon, no, baka natakot na ngayon yung ilan mga kaboses, kasi alam niyo naman po, di ba, nangyari nung after election, marami pong nagsilipatan, no, mga kaboses, na mga
candidates mula po sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas dahil gusto nila sumama sa kabila, mga kaboses, kasi nga nakikita nila yung impact, no, ng pinanggagawa ng ating gobyerno. Lalo na po nalaman po natin, marami talaga mga Pilipino ang hindi po sangayon sa pag-aresto kay former President Duterte at sa impeachment po kay Vice President Sara Duterte. Kasi alam naman po natin, kailangan po ngayon ng bayan is yung mga immediate po na response, mga kaboses, sa pag-resolba ng ating po kinakaharap na mga problema dito sa ating bayan. Marami po tayong mga problema. Mahal po ang mga bilihin, no? At marami po pong dapat i-reforma sa ating gobyerno, mga kaboses. Talamak pa po ang korupsyon. So, kailangan po siguro natin na magtulungan, mga kaboses, sa ngayon, no? At upang mas mapalakas pa ang ating bayan, mga kaboses, no? So, kayo, mga kaboses, ano po yung reaksyon ninyo, opinion at suggestion regarding po sa issue na ating natalakay ngayong araw, mga kaboses, no? Kayo po ba ay kayo rin ho ba ay talagang sumusuporta rin kay former President Rodrigo Roa Duterte at kay Vice President Sara Duterte o hindi na? Paki-comment na lang din po ang mga reasons, mga kaboses. Huwag po tayo mag-away-away dyan po sa comment section, po. Kailangan lang po natin ng dapat po peaceful po ang environment natin dyan sa comment section, mga kabos, kasi base lang po tayo sa mga dokumentong nagsilabasan, surveys, mga kabos, data ng survey, no, yan po yung mga basis natin sa atin pong isinagawang reaction video ngayon pong araw, mga kabos. God bless po sa inyong lahat at if kayo po yung nanonood sa Standpoint Analysis, kung gusto nyo po yung ganito mga video, please subscribe, like and share and click the notification bell po, mga kaboses, para palagi po kayong updated sa lahat po natin na mga uploads. Ako po si Kaboses Wins. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses, and bye-bye.